Mateo! Mateo! Halika rito, anak. Halika! Tay, nandito na po pala kayo. Mano po? Anong mano? Lumakad ka sa tindahan ni Aling Meli. Iutang mo ako ng bilog. Bilisan mo! Pero tay, Bilisan mo! lasing na po kayo. Oh, Mas mabuti sigurong magpahinga na lang muna kayo rito. Hindi pa rin po tayo nakakabayad sa mga nauna nating utang kay Aling Merly. Kung utang pa po kayo ngayon, lalo lang tayong lulubog. ano naman ngayon? Binabayaran mo naman, di ba? Oo, huwag mong sabihin pinapalabas mong ikaw na ang batido. Ako na ang walang kwenta. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman po sa ganun, tay. Ano pala? Nag-aalala lang po ako. Halos araw-araw na lang po kayong umiinom. Baka hindi na kayanin ng katawan nyo. Ano naman kung araw-araw akong uminom? Yan na lang ang natitirang kaligayahan ko sa buhay kong to. Hindi mo ba naiintindihan? Yung bawat tagay ng alak, iyan lang ang nakakatulong sa akin para makalimot sa pagkamatay ng nanay mo. Pero tay, hindi niya rin naman po magugustuhan na ganyan ang ginagawa nyo. Alam mo, Matyo, mabuti pa. Sundin mo na lang ang utos ko. Lalo lang akong naiirita sa mga sinasabi mo. Wala kang alam sa mga nangyari. Kaya mas mabuti pang manahimik ka na lang at sumunod. Pero tay, Alam mo, kasalanan mo kung bakit namatay yung nanay mo. Kung... umalis ka na sa harapan ko, Mateo. Umalis ka na! tapos na po yun. Patay na po si nanay. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan kahit magturuan pa tayo. Huwag mo akong tinuturuan kung paano magluksa. Kung ayaw mong umutang ng alak ay tiwag. Pero huwag mo akong paikot-ikutin sa mabulaklak mong salita, Mateo. Kala mo ba? Dahil ikaw na nagsasaka ngayon, may karapatan ka nang diktahan ako. Sige na ho. Kailangan ko na pong pumunta sa sakahan. Magpahinga na lang po kayo, tay. Huwag na ho kayong uminom ngayon. Talagang hindi mo ko ikukuha ng alak. Iniinis mo ba talaga ako, ha? Napapikit ako ng mariin nang bigla niyang ibinato ang bote sa mesa. Tumama ito ng malakas at tumilapon ang mga bubog kung saan-saan. Nang makalapit siya, agad niya akong hinila palapit. Sabay hawak sa braso ko ng madiin. Matuto kang sumunod, Mateo! Isang malakas na sampal ang tumama sa aking mukha. Sa lakas noon, nahilo ko at biglang dumilim ang paningin. Natumba ako, pero bago pa ako makatayo, sinipa niya ako sa tagiliran kung saan noong nakaraang araw lang din sinuntok niya. Dahil sa matinding sakit, hindi agad ako nakabangon. Pero nang makabawi, dahan-dahan akong tumayo. Tahimik akong tumalikod at hindi na siya nilingon pa at tinahak ang daan palabas, papunta sa sakahan. Mateo, tama na muna yan. May balita sa radyo. May paparating daw na bagyo mamayang gabi. Ay sige na, maghugas ka na ng kamay at paa. Tapos sabay-sabay na tayong umuwi. Sige lang po, Mang Nestor. Maaga pa naman ho. Mamaya na lang po ako uuwi. Aba, minsan ang bagyo parang nangaasar. Ang ganda ng panahon sa umaga, ang init pa ng sikat ng araw. Pero paggabi, bigla na lang bubuhos. Ay nako, alam ko na yan. Sigurado ako. Pinagalitan ka na naman ng tatay mo, ano? Eh baka sinisi ka na naman sa nangyari kay Lourdes. Hindi na po bago sa akin yun. Sanay na po ako kay tatay.
Sabihin na nating sanay ka na, pero hindi naman nasasanay ang katawan. Tingnan mo nga, may bago ka na namang pasa. Ay Diyos ko naman si paring Rodolfo, kaisa-isa niyang anak hindi pa magawang mahalin. Ewan ko ba dyan sa tatay mo't hindi makalimot? Napakatagal na mula nang namatay si Lourdes. Paslit ka pa lang noon. Hindi kasi niya matanggap kung paano namatay si Lourdes. Sino ba namang hindi mangingilabot? Bigla na lang natagpo ang patay. Walang ulo at walang lamang loob. Hanggang ngayon ay kahit buong baryo wala pa rin makaintindi kung ano talagang nangyari. Pero kahit na, wala namang ginawang masama yung anak niya para parusahan ng ganyan. Okay lang po talaga ako. Sige na po. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako mamaya. Ay siya, sige. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Huwag ka lang magpapaabot masyado ng gabi at madilim. Baka biglang bumuhos ang ulan at mabasa ka. Baka magkasakit ka. Pagod ka pa naman. At saka wag mo na lang masyadong patulan ng tatay mo. Mauuwi lamang talaga kayo sa palaging pag-aaway. Pupwede ka namang makituloy sa amin at malapit lang naman sa inyo. Salamat po. Pero ayos lang naman po ako. Ay nako, ikaw ang bahala. Basta kung kailangan mong makatakas dyan sa tatay mo, bukas ang bahay namin para sa iyo. Sige na. Mauna na kami ha. Ikaw, umuwi ka na rin maya-maya. Salamat po. Ingat po kayo. Magandang araw po, Miss Ligaya. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Mateo. 55 anyos na ako ngayon. Pero nangyari sa akin ito nung 25 pa lamang ako. Napakinggan ko lang ang isa sa mga istorya niyo dito at sumakto namang halos kapareho din ng karanasan ko. Para nga po pala sa mga nakikinig dito, sana po mag-like, comment, and share muna kayo bago natin umpisahang makinig sa mga kwento. Mabalik na po ko sa inyo, Miss Ligaya. Noong araw na yon, galit na galit talaga ako kay tatay. Sanay naman ako sa kanya. Pero nakakasawa po kasing paulit-ulit na ganon ang nagiging pagtatalo namin. Kaya madalas umaalis ako sa bahay nang may dalang matinding sama ng loob. At habang tumatagal, mas lumalalim ang kinikimkim kong galit sa kanya. Masakit para sa akin na ako yung sinisisi niya sa pagkamatay ni nanay. Kahit na wala naman talaga akong kinalaman sa bagay na yon. Hindi ko po talaga alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Dahil ang mga naririnig ko sa iba, puro kwento lang at sabi-sabi. Wala rin kasing sinasabi si tatay kung ano ba talaga ang nangyari. Nung araw po na yon, Miss Ligaya, natapos po ko sa pagsasaka. Pero bigla na lamang pong bumuhos ang napakalakas na ulan na sinabayan din ng hangin at malakas na kulog at kidlat. Wala na po akong nagawa kundi magmadali sa pag-uwi. Pero habang binabaybay ang daan, tinamaan ng gumuguhit na kidlat ang puno ng akasya. Kaya naman naharangan nun ang daraanan ko. Nawalan ako ng ibang lulusutan kaya napilitan akong pumasok sa gubat at umikot sa kung saan-saan kahit hindi ko naman kabisado ang lugar. Dahil madilim ang langit, tila naging gabi na kaagad. Wala nang malinaw sa akin ng mga oras na yon. Pakiramdam ko, naliligaw na rin ako hanggang sa makakita ako ng isang maliit na kubo. May bahay. Kanino kaya to? At bakit nasa liblib? Subukan kong tumawag. Baka may tao para makisilong saglit. At makapagtanong na rin ng daan pa uwi. Tao po! May tao po ba dyan? Pwede po ba akong makituloy? Saglit lang po! Magpapaupa lang po ng ulan. Hindi ko na kailangan ulitin pa ang mga sinabi ko dahil bigla ring bumukas ang pinto at sa pagbukas nito, bumungad sa akin si Aling Salve,
ang bulag na albularyo sa aming baryo. Sa puntong yon, hindi ko alam Miss Ligaya kung bakit. Pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Aling Salve, kayo po pala. Ako po si Mateo. Galing po ako sa palayan. Inabutan lang po ako ng ulan. Pwede po ba ako makisilong saglit? Mateo, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Masyado nagmalamig sa labas. Ang sabi sa radyo, ngayong gabi raw papasok ang bagyong Rosing. Salamat po. Hindi naman po ako magtatagal. Oras na tumila ang ulan. Lalakad na rin po ako pauwi. Walang problema, iho. Kaya lang malakas daw talagang bagyong ito. Siguro naman po. Hihinto rin kahit sandali. Mamaya, kahit madaling araw o hating gabi. Basta tumigil lang ang ulan, aalis na po ako. Ganun ba? O siya, ikaw ang bahala. Sandali lang at kukuha ako ng mainit na maiinom at balabal. Panigurado nilalamig ka ngayon. Nako, wag na po. Ayos lang po ako. Iho, bulag ako. Pero ramdam ko ang panginginig mo. Huwag ka nang tumanggi. Magkakasakit ka niyan Salamat po. Walang anuman. Maupo ka muna. Paiinitin ko lang ang tsaa at nang makahigop ka rin ng mainit. Tulungan ko na po kayo sa pagpaparikit ng apoy. Ay, salamat. Nandyan ang gas sa gilid. Katabi ng hanay ng mga kahoy. Isawsaw mo yung tuyong bunot sa banga. Mas mabilis siyang umapoy kapag nabasa ng kaunting gas. Sige po, ako na pong bahala. Ayan na po, Aling Salve. Malakas na po ang apoy. Maraming salamat, Mateo. Etong balabal. Huwag kang mag-alala. Malinis yan. Paboritong tuwalya yan ng anak ko nung nabubuhay pa siya. May anak po kayo? Meron. Ang anak kong yun. Paniguradong binatang-binata na rin siya ngayon kung nabubuhay pa siya. Ay, siya nga pala. Pwede mo gamitin ang ilan sa mga sando at pandamig ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Palagi ko pa rin namang nilalabhan ang mga damit niya. Ayos lang naman po. Hindi po ako maselan. Salamat po, Aling Salve. Kapag po nakauwi ako, lalabhan ko rin po muna ng mabuti bago ko ibalik sa inyo. Ay sige lang, iho. Kilala kita. Dahil kilala ko ang ama mo. Si Rodolfo. Yung lasenggo, tama ba? Nako, siya nga po yun. Panigurado, galit na yun sa akin. Kasi gabi na't hindi pa ako umuwi. Baka nga hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapagluto ng hapunan. Tingnan mo nga naman talaga yung matandang yun, oo. Kung kailan tumanda, saka naman naging pasaway sa anak. Hindi bali, iho. Naniniwala akong babawi rin sa'yo ang tadhana. Sana nga po, magdilang anghel po kayo, Aling Salve. Nako, kumain ka na ba? Kung hindi pa, tikman mo yung ginisang toge. Kakukuha ko lang yan sa mga tanim kong munggo. Kapag ganito kaliblib ang lugar, malaya kang makapagtanim ng maayos. Walang hayop ng kapitbahay ang gumugulo. Ginisang toge po. Sakto po. Paborito ko po yan. Ayan, sinasabi ko na nga ba. O siya, sige na iho. Magkusa ka na lang ha. Huwag ka nang mahiya. Bihira naman akong makabisita. Masarap din sa pakiramdam na may kausap. Salamat po, Aling Salve. Sa totoo lang, gutom na rin po ako. Kaninang tanghali pa po ako hindi kumakain. Aba, bakit naman? Masama yan. Lalo't magsasaka ka. Mabigat ang trabaho mo, kaya dapat kumakain ka ng maayos. Minsan po kasi, nagtitipid talaga ako. Lalo na po si tatay, madalas pong mag-inom. Halos lahat ng kita ko napupunta sa mga inuutang niya sa tindahan. Ay, sandali lang. Ayos na ang tsaa. Heto, isabay mo sa pagkain.
Masarap ang may hinihigop na mainit habang kumakain. Salamat po, Aling Salve. Wala yun. O siya, sige na. Magpakabusog ka, ha? Lumipas ang oras pero lalo lang lumalakas ang ulan. Ang sabi pa sa radyo ni Aling Salve, mas titindi pa raw ito. Kaya mula sa pagkakaupo sa mahabang bangkong kawayan, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Kung hindi pa kumulog ng malakas Miss Ligaya, hindi pa ako magigising. Madaling araw pa lang, iho. Matulog ka pa. Malakas pang bagyo. Hindi ka pa rin naman makakaalis dito eh. Anong oras na po ba, Aling Salve? Nako, wala akong orasan dito eh. Pero sa tansya ko pasado 3:00 na. Kaya matulog ka na muna. Ako'y magpapainit ulit ng tsaa para mabawasan kahit papano ang lamig. Aling Salve, mukhang hindi talaga titila ang ulan. Ang mabuti po siguro, maligo na lang din ako. Pwede niyo po bang ituro sa akin ang daan pa uwi? Oo naman. Sa likod ng bahay, may lubid akong ginagamit bilang tanda ng daan tuwing lumalabas ako. Sundan mo lang yon at matutuntun mo ang palabas. Pero iho, napakalakas pa ng bagyo. Bakit hindi ka muna maghintay na tumila ang ulan at hangin? Delikado sa gubat ngayon. Baka may mga punong biglang bumagsak. Nakakahiya na po talaga sa inyo, Aling Salve. Kagabi pa po ako rito at inaalala ko rin po si tatay. Lalo po siyang magagalit sa akin kung hindi pa po ako uuwi. Batayo, iho. Sandali. May gusto lang akong itanong sa'yo. Sige po. Ano po yan? Kagabi, nararamdaman ko kasing parang may galit ka. Ayos ka lang ba, iho? Ayos lang naman po, Aling Salve. Kung sa bagay, sa edad mong yan mapagmahal ka pa rin at marunong magparaya. Pero minsan, iho, itong tatandaan mo. Minsan ang bagyo, dumarating hindi para manira. Minsan, gusto lang tayo nitong pigilan. Para bang pagpahingahin muna at nang makahinga ka. Para panandali ang hindi makaranas ng sakit. Tinapik niya ako sa balikat ng 2 beses bago tumalikod at muling humarap sa kanyang makipot na kalan. Sandali akong natulala. Nung mga oras na yon, Miss Ligaya, ramdam kong bumalik lahat ng hinanakit sa puso ko. Yung mga tanong at sakit na madalas ko lang isigaw sa isipan habang nasa palayan ako. Parang mga suntok na sabay-sabay na bumabalik sa akin. Sa sobrang lungkot ko po, hindi ko na po namalayan na bumalik na pala ako sa pagkakahiga at muling nakatulog. Mateo, iho, bangon ka na muna. Baka malipasan ka ng almusal. Halika na dito, nagluto ako ng mainit na sopas. Bumangon ka na't kumain habang mainit pang sabaw. Ang bango naman po niyan. Kahit sino po, kusang magigising sa amoy. Nambola ka pa talagang bata ka. Halika na. Eto, maupo ka na dyan. Tinapay, kape, at sopas na may nilahok na itlog. Aling Salve, paborito ko po yan nung bata pa ako. Laging niluluto sa akin ni nanay tuwing papasok ako sa eskwela nung nasa elementarya pa lang ako. Aba, tingnan mo nga naman. Baka gusto lang talagang bigyan ng saglit na pahinga ng nanay mo, Mateo. Kaya ang pagkakataon, parang sinadya ngayong araw. O siya, sige na anak. Kumain ka na habang mainit pa. Salamat po, Aling Salve. Kayo po, sabay na po tayo kumain.
Hindi ako sanay kumain ng mabigat at marami sa umaga, iho. Tamang tsaa lang ako. Kaya sige na, kumain ka na. Magpapahinga muna ako saglit. Sige po. Maraming salamat po ulit. Sige, iho. Kumain ka ng marami. Ang sarap naman ito. Walang pinagkaiba sa luto ni nanay. Kahit ng kape, tamang-tama ang timpla. Napakaswerte ko talaga na dito ako napadpad kagabi. Kung di ko nakita ang kubo ni Aling Salve, baka naninigas na ako ngayon sa gitna ng gubat. Tama nga siguro si Aling Salve. Baka ito nga ang pagkakataon kong makapagpahinga muna. Kahit saglit lang. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagkain, Miss Ligaya. Sa mga sandaling yon, nawala na rin sa isip ko ang pag-uwi. Pinagpalagay ko na lang ang loob ko na mas mabuting hintayin kong tumila ang ulan. Pagkatapos kong kumain, tumayo ako at agad na hinanap si Aling Salve. Ngunit sa paglapit ko sa kanya, napansin kong abala siya. Tahimik siyang nakaupo at parang hindi na napapansin ang paligid. Nakapatong sa harap niya ang isang makapal na libro at kinakapa niya ang mga letra doon. Nakatingin siya sa kawalan pero mapapansin mong bahagyang bumubuka ang kanyang bibig na para bang may inuusal siyang hindi ko marinig. Busog na busog po ako, Aling Salve. Salamat po sa pagkain. Mabuti naman kung ganun. Ang tagal ko na rin hindi nakapagluto ng pagkain ganyan. Kaya medyo nag-aalala ko na baka limot ko ng tamang timpla. Tamang-tama nga po. Parang walang pinagkaiba sa luto ni nanay. Hindi ba't mahigit 10 taon nang wala ang nanay mo, Mateo? Oo po, Aling Salve. Paano niyo po nalaman? Hindi naman mahirap makasagap ng balita dito sa baryo natin. Minsan na, kahit naglalakad ka lang sa daan, pag uwi mo, ay bit-bit ka ng chismis. Sa bagay nga po. Pero nakakatuwa ka naman. Dahil kahit ilang taon nang lumipas, halatang naaalala mo pa rin ang lahat ng ginawa ng nanay mo para sa iyo. Opo eh. Ganun po siguro talaga kapag mahal na mahal mo ang isang tao. Hindi mahirap alalahanin at lalong hindi madaling makalimutan. Tama ka, iho. Ganyan nga talaga kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Aling Salve, kung hindi niyo po mamasamain, paano po ba namatay ang anak niyo? Mahabang kwento, iho. Pero sa madaling salita, namatay siya dahil napagbintangan sa isang bagay na hindi niya naman ginawa. Ganun po ba? Kamusta naman po kayo, Aling Salve? Hindi ko alam. Siguro, kung ano man ang nararamdaman ko ngayon, ipapakita na lang ng mga kilos ko balang araw. Hindi naman po talaga madaling tanggapin, kaya naiintindihan ko po kayo. Magdasal na lang po siguro tayo na balang araw, matatanggap din natin lahat ng maluwag sa dibdib. Sana nga, iho. Sana nga. Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Teka lang po, Aling Salve. Parang may tao po sa labas. Ay, naririnig ko nga. Sandali. Bubuksan ko ang pinto. Ako na po. Ako na po, Aling Salve. Ay, siya, sige. Salamat, Mateo. Salamat po sa pagbukas. Makikituloy lang po sana ako saglit. Inabutan lang po talaga ako ng bagyo. Patuloyin mo siya, Mateo. Pasok ka. Halika sa loob. Salamat. Sobrang ginaw sa labas. Grabe. Saan ka ba galing? At saka, sabi mo inabutan ka ng bagyo? Kailan ka pa nasa labas? Sa daan ka na ba inabutan? Galing ako ng Maynila.
Pero umuwi ako dito sa probinsya para bisitahin lang sana yung palayan namin. Kaso, bigla na lang lumakas ang ulan. Pero kahapon pa nagsimula ang bagyo. Ha? Oo, kahapon pa bumabagyo. Paanong... Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Leon po. Thank you po ulit sa pagpapatuloy sa akin dito sa bahay ninyo. Wala yun. Ako nga pala si Salve. Mateo, iho. Abutan mo nga siya ng tuwalya at damit. Ako naman ay maghahanda ng mainit na tsaa para may mahigop siya at ng mainitan. Sige po. Leon, eto nga pala. Magpalit ka muna ng tuyong damit. Tapos ito naman ang tuwalya para matuyo rin ang buhok mo. Salamat, Mateo. Grabe, parang tumatago sa buto ko yung lamig. Ang sabi sa balita, hindi raw ito matatapos ng isang araw lang. Mukha nga. Kahapon pa ako dito eh. Naghihintay na tumilang ulan para makauwi sana sa amin. Kahapon? Leon. Eto na. Ah. Uminom ka muna ng tsaa. Talagang nanginginig ang boses mo. Kailangan mong mainitan. Huwag mo nang hintaying magkasakit ka pa. Salamat po, Aling Salve. Buti na lang po talaga. Nakita ko tong bahay ninyo. Sa sobrang lakas ng bagyo, ang dami nang bumabagsak na puno sa daan. Hindi ko na alam kung paano ako uuwi. Ay siya, paniguradong pagod ka rin. Mas mabuting magpahinga ka na muna. Kapag tumila na ang ulan, sabay na kayong umuwi ni Mateo. Nawala sa isip ko ang mga katanungan ko nang muling lumakas ang ulan. Tahimik kaming magkatabing nakaupo ni Leon sa mahabang bangko hanggang sa nagkwentuhan na kami ng bagay-bagay at umabot na kami sa mas malalim na usapan. Sampung taong gulang ako nung nawala si nanay. Kaya heto, kahit 25 na ako, pakiramdam ko, parang bata pa rin ako sa pangungulila ko sa kanya. Nakakatawa nga, di ba? Hindi ka nag-iisa. Ako nga. Lola ko na talagang nagpalaki sa akin. Pareho kong magulang nasa abroad. Sabi ng iba, ang swerte ko raw kasi lahat ng gusto ko ibinibigay nila. Pero hindi lahat nadadaan sa luho, di ba? Mas pipiliin ko pa rin na kumpleto kami. Kaya gets na gets kita, Mateo. Buhay nga ang mga magulang ko. Pero buong buhay ko, hinahanap ko pa rin yung yakap at aruga nila. Siguro ganun talaga. Yung mga bagay na hindi natin nakuha nung bata pa tayo, bit-bit natin hanggang sa paglaki. Tama. Nakakatuwa namang makinig sa inyong dalawa. Kadalasan kasi, ang ganitong bukas na usapan, babae lang ang gumagawa. Kaya tuloy naaalala ko ang anak kong si Lorenzo. Kung nabubuhay pa siya, malamang kasing edad niyo na rin siya ngayon. At panigurado, hindi kayo mababagot dito. Yung batang yun, makwento, makulit, pero napakabait. Nawalan po pala kayo ng anak, Aling Salve? Oo, si Lorenzo. Ang kaisa-isa kong anak. Bata pa lang siya nung kinuha sa akin ng Diyos. Lorenzo? Parang pamilyar po ang pangalan. Hindi na rin ako magtataka. Dito rin naman siya lumaki at nag-aral kaya baka nga kakilala mo. Teka lang po. Kayo po ba si Aling Salve? Yung albularyang madalas ikwento ng lola ko? Depende kung sinong tinutukoy mo, iho. Dalawa kasi kaming albularyo dito. Ako at si Pilo. Oo nga. Tama. Kayo nga po. Ang sabi ni Lola, magaling daw po kayo. Kahit yung may cancer, napagaling niyo raw. Kilala ko rin po si Aling Menday. Siya naman ang madalas lapitan ng mga kamag-anak ko. Ayos lang yan. Hindi naman lahat ay komportable sa akin.
Kaya mabuti na rin na may ibang pagpipilian ng mga tao. Ang mahalaga, may gumagamot. Tama po. Iba-iba rin naman ang hiyang ng katawan eh. At iba-ibang tiwala ng tao. At iba-iba rin ang pananampalataya. Yan ang pinakapulot dulo ng kagalingan. Minsan, hindi lang sa gamot nang gagaling ang lunas, kundi pati na rin sa paniniwala. Pero hindi po ba kayo nahirapan, Aling Salve? Bulag po kayo, di ba? Tama ka. Bulag nga ako. Pero hindi ako ipinanganak na ganito. Nabulag ako sa parehong araw na nawala si Lorenzo. Grabe po. Parang ang bigat nun. Doble ang sakit. Tama ka. Para akong pinaglalaroan ng tadhana. Kinuha na nga ang anak ko. Kinuha pa pati ang paningin ko. Pero habang tumatagal, naging sandalan ko na rin ang dilim. Kasi kung nakita ko pa ang lahat ng dahilan kung bakit nangyari to, baka matagal na akong sumuko. Aling Salve, napakabuti niyo po. Kung ako po ang nasa kalagayan niyo, baka nakagawa na ako ng masama. Mahirap ang mawalan, Mateo. At mas mahirap kung pakiramdam mo. Inagawan ka. Minsan, pag masyado tayong nasasaktan, ang gusto natin may magbayad. Kahit hindi natin alam kung sino. Basta ang gusto natin may masaktan din. Kung nagtaniman po kayo ng galit, hindi ko rin po kayo masasisi. Napaka-inosente niyo pa, mga anak. Akala niyo ang galit ay apoy na pwede mong apulahin sa isang ihip. Hindi lahat ng sugat tumatagal lang ng ilang linggo. May sugat na dekada bago maghilom. O minsan pa nga'y hindi na. Ay, nako, napatagal yata ang usapan natin. Sandali nga't maghahanda lang ako ng pananghalian. Tulungan ko na po kayo, Aling Salve. Ako na po ang bahala sa pagpaparikit ng apoy. Ano pong lulutuin ninyo? Baka po pwede akong tumulong. Kahit sa paghihiwa lang ng mga rekado. Kayo talaga. Ayos lang ako. Sanay na ako sa kusinang ito eh. Kahit hindi ako nakakakita. Kabisado ko na bawat sulok ng kubong ito. Pero nakakainip din po habang pinakikinggan ang ulang hindi tumitigil. Hayaan niyo na po kaming tumulong. Ay siya, kung mapilit kayo, magluluto tayo ng ginataang munggo. Gusto niyo ba yung maraming sabaw o yung malapot? Malapot! Aba, sabay ba talaga kayong dalawa? Sige na, Leon. Ikaw ang magayat ng bawang at sibuyas. Ikaw naman, Mateo. Ikaw naman ang magparikit ng apoy. Ako nang bahala sa paghuhugas ng munggo. Sige po. Mabilis lumipas ang oras habang kami abala sa kusina. Tila nawala ang bigat sa dibdib ko kahit saglit lang. Hanggat sa sinabi ni Aling Salve na oras na daw para magpahinga. Dahil na rin siguro sa lakas ng ulan at kakulangan ng orasan, hindi ko na matukoy kung gabi na nga ba. Kinabukasan, nagising na lang kami sa amoy ng nilulutong pagkain. Adobong karne? Aling Salve, kayo po bang nagluto nito? Oo naman, iho. Bakit? May mali ba sa lasa? Ay, pasensya ka na. Hindi ko na natitikman ang mga niluluto ko. Lalo't hindi na rin ako kumakain ng agahan. Karne pong ano ito? Baka, iho. Huwag kang mag-alala. Pinalambot ko yan ng maigi kagabi. Habang tulog kayo, nagsimula na akong magpakulo. Talaga po? Paborito ko po ito, Aling Salve. Maraming salamat po. Alam mo, noong unang araw ko rito, isa rin sa mga paborito kong ulam ang niluto ni Aling Salve. Ang galing ano. Pero Aling Salve, saan po galing tong karne? Lumabas po ba kayo?
Tumila po ba kanina ang ulan? Nako, hindi pa rin, Mateo. Buong gabi't magdamag. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Ang karne. Galing yan sa pamangkin kong si Julio. Naaksidente raw ang isa nilang baka, nabagsakan ng puno. Kaya kahit may bagyo, ipinamahagi niya sa mga kalapit na bahay bago masira. Ganun po ba? O siya, kumain na kayo habang mainit pa. Ako na may naglaga ng luya't halamang gamot. Medyo inuubo na rin ako sa lamig eh. Mahilig po kayo sa mga halamang gamot na ginagawang tsaano po. Oo, iho. Nakakabuti ito sa katawan. Nakakapagpalakas, lalo na sa ganitong panahon. Pero higit pa ron, nakakataboy ito ng mga nilalang na hindi mo gustong makasalubong. Bakit po? Paano po nangyayari yun? Dahil mahina siya sa amoy ng halamang ito. Para itong lason sa kanila. Unti-unting nagpapahina. Hanggang sa hindi na sila makalapit. Kaya po pala hindi kayo natatakot tumira sa ganito kaliblib na lugar? Tama ka. Ang halimuyak ng halamang ito. Oras na pumalibot sa bawat sulok ng kubong ito. Hindi na sila makakalapit. Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Makikisilong lang po, parang awa nyo na. Teka, may tao sa labas? Ako na ang magbubukas. Salamat po. Pasensya na po. Pwede po ba akong makituloy sandali? Magpapalipas lang po ako ng bagyo. Uuwi rin po ako agad kapag tumila na. Pasok ka, iha. Ang Mateo, isara mo na ang pinto at baka pasukin tayo ng hangin. Tuloy ka. Anong nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin stranded ka rin dahil sa bagyo. Ganun na nga. Inutusan lang ako ng tiyo ko para silipin yung palaya namin. Pero biglang bumuhos ang ulan. Wala akong masilungan. Tapos hinarangan pa ng mga bumagsak na punong daan kaya napadpad ako rito. Sobrang lakas talaga ng bagyo ngayon. Buti na lang at nakita mo ang kubo ni Aling Salve. Oo nga. Para na akong mamamatay sa ginaw kanina. Salamat po ulit, Aling Salve. Hindi ko akalaing may bahay pa rito sa gitna ng gubat. Oo, iha. O siya, uminom ka muna nitong salabat. Nakakabawa siya ng ginaw. Mag-ingat ka lang at mainit pa masyado. Salamat po. Walang anuman. O siya, sige na. Magpalit ka muna ng damit. Mateo, abutan mo siya ng pamalit. Rhea, sa loob ka na lang ng banyo magbihis ha. Pasensya ka na. Panlalaki lang ang damit na maipapahiram ko sa'yo. Luma na rin ang mga damit ko at baka hindi na komportable sa'yo. Ayos lang po yun. Sobra-sobra na nga po tong ginawa niyong pagtanggap sa akin. Sanay na si Aling Salve. Pangatlo ka na kasing naligaw dito. Pangatlo? Ibig sabihin, kayo ring dalawa? Naligaw rin kayo? Oo. Kahapon pa ako dito. Halika, sumabay ka na sa amin. Kumain ka na rin. Promise, masarap yan. Luto ni Aling Salve. Hindi na muna, busog pa ako. May baon kasi ako merienda kanina bago ako lumakad. Sige, upo ka na lang muna. Kapag tumila ang ulan, sabay-sabay tayong uuwi. Tama yan. Mas ligtas kung sama-sama kayong lalabas ng gubat. Hindi magandang panahon para maglakad ng mag-isa. Uy, Rhea! Teka, anong nangyari sa binti mo? Dumudugo yan ah. Oo nga. Umupo ka na muna. Aling Salve, pakitingnan nga po si Rhea. Dumudugo po ang binti niya. Nadapa kasi ako kanina habang tumatakbo. Natakot kasi ako sa sunod-sunod na kulog at kidlat. Siguro sa ugat o bato ako nasabit. Hindi ko naramdaman masyado dahil nanlalamig na rin ang buong katawan ko kanina. Halika, iha. Maupo ka rito sa papag. Ipatok mo ang binti mo. Sa amoy pa lang alam kong medyo malalim yan. May halong lupa at sariwang dugo. Huwag kang mag-alala.
Sanay na ako sa ganito. Ang galing niyo po, Aling Salve. Parang alam niyo agad kahit hindi niyo pa nakikita. Paano niyo po nagagawa yan? Sa pang-amoy lang. Maraming beses na akong natanong yan. Pero hindi lang mata ang gamit sa panggagamot, mga anak. Kapag tahimik, naririnig ko ang pintig ng balat. Kapag nilapitan ko, naaamoy ko ang impeksyon. At sa haplos ko, alam kong namamaga o matagal na ang sugat. Ang galing niyo po. Parang mas malinaw pang nakikita niyo kaysa sa amin. O ayan, tapos na. Huwag ka munang maglalakad, Rhea. Sabihin mo lang kina Mateo o Leon kung may kailangan ka. Maraming salamat po. Huwag kang mahiya. Para na tayong mga ampun dito ni Aling Salve. Magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Oo nga. At huwag ka rin mababagot dito. Ang sarap ng luto ni Aling Salve. Mapapa second round ka talaga. Salamat. O siya, hayaan niyo muna akong magpahinga at magbasa. Ituloy niyo lang ang kwentuhan niyo. Sige po, Aling Salve. Sabi niyo naligaw kayo, tama ba? Oo, Kailan? Kahapon? nung isang araw. Ilang araw na ba kayo rito? Pangatlong araw na ako. Ako, pangalawang araw. Pero paano kayo naligaw dahil sa bagyo? Kung ngayon pa lang naman nagsimula. Ngayon? Mhm. Imposible. Simula pa nung dumating ako, hindi na tumigil ang ulan. Teka, kahapon lang ako umuwi ng probinsya. At maganda pa ang panahon ng umaga. Low pressure pa lang. Kung may bagyo man, kagabi lang talaga lumakas. Ano? Pareho kayong mali. Ngayon lang nagsimula ang bagyo. Kaninang umaga pa nga maliwanag ang araw eh. Kaya nga nakapunta pa ako sa palayan. Hapon na? Rhea, umaga pa lang ngayon. Tama. Kakakain lang namin ng almusal eh. Totoo ba to? Hindi ba kayo sumisilip sa labas para makitang oras? Laging sarado ang mga bintana. Walang orasan dito. At sira ng relo ko. Nabasa ng ulan. Eh di maswerte kayo. May dala akong relo. Tingnan nyo oh, digital, waterproof pa. Pareho kaming lumapit ni Leon para silipin ang maliit na relo. Sa kanyang pulsuhan, pareho din kaming napakunot ng noo at napatingin sa isa't isa nang makumpirma namin. 8:00 na ng gabi, hindi ng umaga. Oh, di ba sabi ko sa inyo, gabi na. Kaya kung ako sa inyo, matulog na lang ulit kayo. Ako muli magpapahinga. Ang tagal kong nasa ulan kanina eh. Akala ko nga mamamatay na ako sa ginaw. Pero, ang gulo naman. Paano ngayon lang nagsimula ang bagyo? Bumalik sa higaan si Rhea. Si Leon naman ay napakamot sa ulo habang pabulong-bulong na parabang sinusubukang unawain ang hindi maipaliwanag. Sa mga oras na yon, Miss Ligaya, kumabog ang dibdib ko nang hindi ko inaasahan. Hindi ko man lubos maintindihan ang nangyayari. Pero nauuna ang kaba, ang takot, lalo na nang mapatingin ako kay Aling Salve. Nandoon siya sa kanyang papag. Nakapatong sa hita niya ang makapal na librong binabasa. Nakapwesto ang kanyang mga kamay na parabang kinakapa ang mga letra. Nakatitig siya sa kawalan. Hindi kumikibo. Pero ang mga labi niya, may munting ngiting bumabalik-balik. Magulo man ang isip ko noon. Pinikit ko ang mga mata ko. Sinusubukang matulog kahit papano. Mateo! Mateo! Nasaan ka na ba? Tay, Mateo, huwag kang basta-basta lalabas, iho. saglit lang po, Aling Salve. Si tatay po yata yun. Baka sinusundo na ako. Sandali lang, Mateo. Huwag kang basta-basta lalabas. Malakas ang ulan, mababasa ka.
Hindi ko pinakinggan si Aling Salve at lumabas ako ng kubo. Basang-basa agad ang katawan ko sa ulan, pero hindi ko na yun ininda. Sa paanan ng mga puno, sa tabi ng daan na tinuro ni Aling Salve, nandoon si tatay. Basang-basa rin. Suot pa rin niya ang parehong damit noong araw na umalis ako ng bahay. At tulad noon, nakatingin siya sa akin ng masama. Hawak niya ang isang makapal na patpat na parang baston, pero mas mabigat at mas nakakatakot sa ilalim ng ulan. Aba, Mateo, akala mo ba matatakasan mo lang ako basta? Hindi ka pa rin umuwi. Halika na rito. Uwi ka na. Tay, bakit kayo lumusong sa ganitong bagyo? Uuwi rin naman po ako kapag tumigil na ang ulan. Wala akong pakialam. Ang sabi ko, umuwi ka na. Ngayon na. Sumugod po ba kayo sa bagyo para lang pagalitan ako? Tay, mukha naman pong wala kayong pakialam kung ano mangyari sa akin sa labas. Hayaan nyo na lang po ako. Ano? Ba't sinasagot mo pa ako? Gusto mong dito pa lang, bugbugin na kita? Hindi na po ako bata. Hindi nyo na po ako kayang takutin. Sige, sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mateo, anak! Halika na! Pumasok ka na! Hayop ka talaga, Mateo. Kaya pala palaboy-laboy ka dito. Diyan ka pala masaya kasama ang aswang na yan. Aswang? Tay, ano bang pinagsasasabi nyo? Kung pupunta lang po kayo rito para saktan ako, pasensya na. Uuwi na rin po ako. Pero hindi pa ngayon. Hindi po ako sasama sa inyo. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Mateo. Niloloko ka lang ng matandang niyan. Ganyan din ang ginawa niya kay Lourdes. Ano ho? Anong ibig niyong sabihin? Tay, alam kong galit na galit po kayo sa mundo. Pero hindi ibig sabihin nun ay kung sino-sino na lang ang pagbibintangan nyo. Una sinisi nyo ako. Parang ako ang pumatay kay nanay. Tapos ngayon, si Aling Salve naman. Alam niyo ba kung gaano kabigat yan sa akin? Dahil wala na talaga siya. At dahil yan sa kapabayan mo. Dahil sa mag-inang aswang na yan. Dahil sa kanila, namatay ang asawa ko. Tama na! Nababaliw na kayo! Umalis na kayo, Itay! Hindi ako alis hanggat hindi kita kasama. Hindi ka pwedeng mabuhay ng matiwasay habang ako ay naghihirap. Magdurusa ka kasama ko habang buhay. Malakas akong napasigaw nang tumama ang pamalo niya sa ulo ko. Sa sobrang lakas, bumagsak ako sa basang lupa at halos magdilim ang paningin. Dahil doon, Miss Ligaya, muling nabuhay sa dibdib ko ang galit sa tatay ko. Galit na matagal ko nang kinikimkim. Leon! Tulong! Aling Salve! Walang magtatangkang tumulong sa iyo, Mateo. Ilang taon mo na itong dinaranas pero wala ni isa ang nagtangkang tumulong. Halika rito. Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang ama mo. Wala kang taka sa akin. Tama na, Tay! Maawa na po kayo sa akin. Tama na ho ito! Tama na! Mateo! Mateo, gising! Pinabangungot ka, anak. Kumising ka. Agad akong bumalikwas ng bangon. Basang-basa ako ng pawis. Hingal na hingal. Nanginginig. Sa sobrang totoo ng panaginip ko, Miss Ligaya, pakiramdam ko'y totoo rin yung sakit ng palo sa katawan ko. Inumin mo ito, Mateo. Mainit pa yan. Halamang gamot, nakakakalma yan. Salamat po, Aling Salve. Habang unti-unti kong nilalagok ang mapait, ngunit mainit na inumin, napatingin ako sa gilid. Doon ko nakita si Leon at Rhea. Pareho silang tahimik. Pareho silang may luha pa sa gilid ng mga mata. At pareho rin silang may hawak na tasa ng halamang gamot.
Anong nangyari sa inyo? Binangungot rin ako. Akala ko pinagsasamantala na ako ng tiyo ko. Hanggang ngayon, ramdam ko pa kung paano niya ako hinawakan at pinilit. Hindi ako makahinga. Ako naman, umuwi raw si na mama at dad. Pero, pinatay daw ni dad si Lola. Dahil hindi daw ibinalik sa kanya ang pangalan ng sakahan. Yung sakahan na sa akin ibinigay ni Lola. Natatandaan ko pa kung paano niya nalang binaril si Lola. At hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Napatingin ako kay Aling Salve. Tahimik siyang nakaupo sa papag. Nakaharap sa amin, pero nakatingin sa kawalan. Nakikinig pero tila hindi nagugulat. Aling Salve, ano pong nangyayari sa amin? Hindi ko rin alam, anak. Pero siguro, kapag ang mga problemang itinatago natin ay bigla nating naiwaglit sa katahimikan, bumabalik sila. Pero Aling Salve, parang totoo pa rin po hanggang ngayon. Hindi ko pa rin makalimutan yung panaginip ko. Paano kung magkatotoo nga pag uwi ko? Oo nga po. Paano kung yun na ang babala? Paano kung pagbalik namin sa kanya-kanya naming bahay? Yun na ang bubungad sa amin. Aling Salve, kung maaari po sana, dito na lang muna kami. Alam ko pong panaginip lang yun, pero may posibilidad po talaga mangyari ang mga yon pag uwi namin. Hindi naman po kami matatakot ng ganito kung wala kaming dahilan. Tama po si Mateo. Pwede po ba kaming dumito muna? Hindi rin naman po kami magtatagal. Kahit makalipas lang po ng ilang araw, hanggang sa mapanatag kami. Tutulong po ako sa mga gawaing bahay, Aling Salve. Pangako po yan. Huwag niyo lang po muna kaming paalisin. Hindi ko pa po kaya makita ulit ang tiyuhin ko. Hindi problema yun, mga anak. Sabik na sabik akong may makasama dahil matagal akong namuhay ng mag-isa. Nakakasanayan ko na lang ang katahimikan tuwing lalabas ako para manggamot. Ang paglilingkod sa mga kagaya nyo ay hindi na bago sa akin dahil halos kaidaran nyo ang anak kong si Lorenzo. Pero oras na hanapin kayo ng pamilya nyo. Ayokong mapahamak kayo o ako. Opo, huwag po kayong mag-alala, Aling Salve. Hindi po namin kayo ipapahamak. Kung gayon, malugod ko kayong tinatanggap dito sa aking munting tahanan. Kung sapat ito sa inyo, wala akong tutol. Kung balang araw ay nais niyong umalis, hindi ko rin pipigilan. Salamat po, Aling Salve. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa tuluyan ng huminto ang bagyo. Sa mga araw na yon, Miss Ligaya, para kaming naging isang masayang pamilya. Si Rhea na mukhang bihasa sa pagluluto. Kitang-kita ko kung paanong natutuwa siya tuwing tinuturuan siya ni Aling Salve ng mga putahing noon pa daw niya gustong pag-aralan. Si Leon naman, bagamat lumaki sa Maynila at hindi sanay sa mabibigat na gawain, parang nasisiyahan siyang matutong magbunot, mag-igib at magsibak ng kahoy. Ako naman, bilang parang panganay, ay sanay na sa gawaing bahay. Wala akong reklamo, pero ang higit na ikinatuwa ng puso ko, Miss Ligaya, sa tagal ng panahon, noon lang ulit ako nakatawa, nakipaghalakhakan. Dahil mula nang mawala si nanay, nakalimutan ko na ang ibig sabihin ng masaya. Pero hindi lahat ng masaya ay nagtatagal. Dahil sa sumunod na araw, nagsimula na naming mapansin ang mga kakaibang bagay. Mateo, gising ka ba? Si Aling Salve. Nasa likod ng bahay. Parang may kausap. Baka naman, guni-guni mo lang yan. Matulog ka na lang, Leon. Hindi. Totoo yung sinasabi ni Leon, Mateo. Kanina ko pa naririnig. May kausap nga siya sa likod. Sabi sa'yo
Tara, silipin natin. Bakit kailangan ko pang sumama? Malamang si Kuya Julio lang yun. Yung pamangkin ni Aling Salve. Pero iba talagang pakiramdam ko, Mateo. Para kasing may kakaiba. Ay, naku, Leon. Tara na. Ako na lang sasama sa'yo. Hayaan mo na si Mateo. Oo na nga. Sige na. Sasama na rin ako. Ayan. Sasama rin naman pala eh. Saan ba? Dito sa likod. Huwag lang kayo maingay. Sisilip lang tayo. Shh! Tama ka nga, Leon. May kausap talaga si Aling Salve. Huwag kayong magpalata. Silipin niya na, bilis. Sabi na nga ba eh. Oh, Mateo. Yan ba si Kuya Julio? Hindi, di ba? Kahapon lang yun nagdala ng karne dito. Hindi siya yan. Tsaka tingnan mo. Parang nagtatalo sila ni Aling Salve. Teka. Parang pamilyar ang mukha niya. Parang nakita ko na siya dati. Kilala mo? Paano? Sino siya? Hindi ko sigurado kung sino. Pero alam kong nakita ko na talaga siya. Ang hirap namang sagutin ang tanong mo, Mateo. Eh lalo namang hindi ko siya kilala. Pabayaan niyo na nga. Tara na. Balik na tayo sa loob. Wala namang ginagawa si Aling Salve at saka bakit ba tayo nakikialam? Oh siya. Balik na. Mateo! Ang tagal nating hindi nagkita. Napatayo ako bigla nang may magsalita sa likuran ko. At nang lingunin ko siya, isang lalaking kasing tangkad ko ang bumungad. Kayumanggi ang balat, medyo malapad ang katawan. Itim na itim ang buhok at medyo mataas ang ilong. Pero higit sa lahat, kilala niya ako. Oh, kilala mo ko? Siyempre naman, kaklase mo ako nung elementary. Ano yun? Nakalimutan mo na kagad ako, Mateo? Pasensya ka na. Ang tagal na rin kasi nun. Wala na rin akong masyadong nakikitang kaklase ko eh. Siguro nga nakalimutan ko na. Walang problema yon. Sino naman tong dalawang kasama mo? Ako nga pala si Leon. At siya naman si Rhea. Pasensya ka na kung sumilip kami ha. Nagtaka lang kasi kami kung sinong kausap ni Aling Salve. Kami nga pala yung mga pansamantalang ampon niya rito. Stranded lang kasi kami dahil sa bagyo. Pansamantalang ampon. Nakakatawa naman kayo. Oo nga eh. Pero uuwi rin naman kami pag ayos ng panahon. Ikaw, anong pangalan mo? Kaano-ano mo si Aling Salve? Pangalan ko? Hindi nyo na kailangan malaman. Alis na rin naman ako eh. Bumisita lang ako kay Aling Salve. At Mateo, kung maalala mo ako, pakilala mo na lang ako sa kanila. Sige, walang problema. Sige, mauna na ako sa inyo. Mag-iingat ka, anak. Oh, kayo. Lumabas pa talaga kayo kahit hating gabi na. Hala, pasok sa loob. Mga pasaway kayong bata kayo. Si Leon kasi laging nangunguna. Sumunod naman kayo. Alangan namang hayaan ka naming mag-isa. Papayag ka ba? Talo na naman ako sa inyong dalawa. Ay, nako. Kayong tatlo talaga, oo. Tahimik akong sumunod sa kanila, pero hindi ako mapakali. Ang daming tanong na gumugulo sa isip ko. Gaya ng kung sino ba talaga ang lalaking yun at bakit ganun siya kapamilyar sa akin. Bakit niya ako kilala? At sa gitna ng aking pag-iisip, isang malalim na boses ang biglang pumunit ng katahimikan. Mateo! Tay, Sinasabi ko na nga ba tamang naririnig ko? May mga boses ngang nanggagaling dito sa lugar na to. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ano pa? Balabang, sinusundo ka. Pero, hindi pa ako sasama sa inyo.
Tay, uuwi na lang po ako kapag handa na ako. Mukhang nakuha na ni Salve ang loob mo. Aling Minday? Kayo rin po. Tay, ano to? Bakit may kasama pa kayong albularyo? Matagal na kami may hinala, Mateo. Hindi basta-basta ang lugar na to. Mas mabuti nang maging handa ka. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Ano bang pinagsasasabi nyo? Babalik naman ako kapag gusto ko. Kaya pwede ba? Hayaan nyo muna ako dito. Mateo! Hoy, pasok ka na daw. Gabi na. Oh, sino po kayo? Ako ang ama ni Mateo. At hindi siya papasok muli dyan dahil isasama ka na siya. Po? Tay, pakiusap lang. Kahit ngayon lang. Pagbigyan nyo naman ako. Iho, Mateo. Bakit dito mo gustong manatili? Lagi kitang sinasabihan na bukas ang bahay namin para sa'yo. Pero hindi ka naman pumupunta. Tapos ngayon, gusto mong dito ka muna kay Salve? Basta hindi pa muna ako sasama sa inyo. Uuwi ako kapag kaya ko na. Sa ngayon ho, dito na muna ako. Ano bang pinakain sa iyo ni Salve at nagkakaganyan ka? Mateo, tatawagin ko si Aling Salve at Leon. Sige, Anong ginagawa ng apat na panauhin sa ganitong oras ng gabi? Salve, pareho nating alam na mali ang ginagawa mo. Hindi mo dapat pinaglalaruan ang isipan ng mga kabataang ito. Ano bang ginawa mo sa kanila? Hindi ko sila pinilit, Philo. Pero kung mas pinili nilang manatili rito kaysa sa pilik ng sarili nilang pamilya, siguro dapat ninyong tanungin ang mga sarili ninyo. Mateo, kung kaya mong makipag-usap, pag-usapan natin itong maayos. Sa dami ng tao sa mundo, dito pa talaga. Pakiusap pa na. Hindi ko matatanggap ito. ano bang kaya niyong tanggapin? Patay na si nanay ng ilang taon, pero hanggang ngayon, sinisisi niyo pa rin ako sa lahat. Ibang usapan yun. Huwag mo akong sinasagot. Mateo, ama mo pa rin ako. Mawalang galang na, Mang Rodolfo. Pero hindi ba't sinasaktan niyo si Mateo? Bakit niyo siya pipigilan manatili dito? Kung hindi niyo naman siya kayang mahalin. Sino ka para sabihin mong hindi ko mahal ang anak ko? Kung mahal niyo siya, hindi niyo siya sasaktan. Tama na tay. Uuwi ako pero hindi ngayon. Pakiusap lang. Huwag na po kayong manggulo pa. Matagal nang may gulo, Mateo. Pero matagal ko na yung kinikimkim dahil ayokong madamay ka. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa nanay mo. Pero mukhang wala na akong magagawa. Lalo na kung siya ang kasama mo. Teka lang, ano bang problema niyo kay Aling Salve? Ang mabuti pa sumama na kayo sa amin. Alam kong hindi naman kayo pipigilan ni Salve. May mga pamilya kayong naghihintay. Umuwi na kayo. Uuwi rin kami. Pero hindi pa ngayon. Hayaan niyo na kami. Hindi pa. Anong ibig niyong sabihin? Hindi naman kami mananatili rito kung maayos kaming tinatrato sa kanya-kanyang bahay. Pasensya na po. Pero hayaan niyo na kaming maghimalaya kahit saglit lang. Hindi kayo malaya rito, mga anak. Hindi niyo lubos na kilala si Salve. May dahilan kung bakit marami sa baryong umiiwas sa kanya. Bakit Aling Menday? Ano bang alam nyo? Tay, anong tinatago nyo? Simulat sa pool, puro kontrol at takot lang ang tinuro nyo sa amin. Pasensya na po pero may sarili na kaming desisyon. Hindi kami laruan. Hindi pa kami uuwi. Kung wala na kayong sasabihin, mas mabuti pang umalis na kayo. Hating gabi na. Kailangang magpahinga ang mga batang ito. Salve, anong ginagawa mo? Anong pinabalak mo sa anak ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo kay Lourdes. Ngayon, si Mateo naman. Mateo, sumama ka na sa tatay mo. Iwan mo na lang kami ni Rhea dito. Hindi ko na gustong lumalabas sa bibig ng tatay mo. Bastos na siya. Ikaw ang bastos! Matatanda ang kausap mo, iho! Mawalang galang na po ulit. Pero hindi man ho namin alam ang buong kwento. Hindi nyo pa rin dapat binabastos si Aling Salve.
Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, iho. Wala kang galang. Para kang hindi naturuan ng tamang pag-ugali. Tama kayo. Hindi kami minahal ng mga magulang namin. Pero ngayon, naramdaman namin kung paano maging parte ng isang masayang pamilya. Kaya kung pwede lang, umalis na muna kayo. Hindi naman namin hinihingi na habang buhay to eh. Kailangan lang po namin ng ilang araw. Hindi nyo na mababago ang desisyon nila. Nakuha na ni Salve ang tiwala ng mga batang ito. Ano po bang kailangan natin gawin ngayon, Aling Minday? Dapat noon pa natin to ginawa. Pero ngayong gabi, kailangan na nating tapusin ang lahat. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Salve, ang hatol sa'yo ay kamatayan. Alam namin may masama kang binabalak sa 3 batang ito. Tingnan natin kung sino nga ba talagang haharap sa kamatayan ngayong gabi. Aling Salve, hindi niyo po sila kailangang patulan. Hindi po kami sasama sa kanila. Alam ko, Mateo. Simula pa lang nang dumating ka rito sa kubo, alam kong akin ka na at hindi ka na babalik sa pamilya mong sumira sa'yo. Ganon din kayo, Leon, Rhea. Tara na. Panahon na siguro para wakasan ang lahat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, ito na ang huling araw na sasaktan kayo ng pamilya niyo. Bibigyan kayo ng panibagong pagkakataong mabuhay ng payapa at tahimik. Pero, yun ay depende kung sino ang matatapos sa gabi ito. Ikaw? Nandito ka pa? Nandito ako, palaki. Simula nung unang araw na dumating ka rito. Simula nung pinili mo kalimutan ako. Ano? Teka, ano bang nangyayari? Sino ka ba talaga? Ako si Lorenzo. Anak ako ni Salve Mateo. Naalala mo na ba? Mateo, anong sinasabi niya? Lorenzo, buhay ka pa? Ibig sabihin, totoo nga. Totoong mga aswang kayo. Hindi kanya kilala, Lorenzo. Sa tulong ni Aling Menday, ginawa ko ang lahat para ipalimot sa kanya ang lahat ng ginawa ninyo sa pamilya namin. Tay? Tama ang narinig mo, anak. May dahilan kung bakit hindi mo alam kung paano namatay ang nanay mo. Bakit? Ano ba talaga ang totoo? Mateo, iho. Ang mag-inang yan ay minsan ang kinutya ng mga tao sa baryo bilang lahi ng aswang. Kumakain sila ng laman loob, umiinom ng dugo, at ang iyong ina, ang una nilang biktima. Ano? Tay, ano ba to? Ano bang pinagsasasabi niyo? Totoo ang lahat, anak. Kaibigan mo noon si Lorenzo. Kasama mo siya sa araw nang namatay ang nanay mo. Ginamit ka nila para lumapit sa kanya. Sinungaling! Bata pa si Lorenzo noon, pero hindi niya na napigilan ang sarili niya. Nagpumilit siyang kumain ng laman ng tao. Hindi yan totoo. Oo, may lahi kaming aswang. Pero hindi kami nananakit ng tao. Pinalaki ko ang anak ko na parang isang normal na bata. Pero nung namatay si Lourdes, sa amin agad ninyo ibinunto ng sisi. Maniwala ka sa akin, Mateo. Wala kaming kinalaman ng anak ko sa pagkamatay ng nanay mo. Tama, nanay. Wala nang saysay ang paliwanag mo. Kahit maniwala pa sa iyo si Mateo, hindi na babalik ang dating Lorenzo. Yung batang pinalaki mo na may puso, may awa, may pangarap, wala na yun. Patay na. Ito na ako ngayon. At hindi na ako naaawa sa mga gaya nila. Sandali lang. Kung totoo ngang may kinalaman sila Aling Salve at Lorenzo sa pagkamatay ni nanay, paanong nasabi niyo yan, Tay? May pruweba ba kayo? O puro haka-haka lang? Pinagtatanggol mo ba sila ngayon? Hindi ko sila pinagtatanggol. Inaalam ko lang ang totoo. Yung totoo, Tay. Hindi yung puro hinala at takot nyo lang. Saglit na natahimik ang lahat. Tila ba walang makuhang sagot ang kahit isa sa kanila. Dahil doon, hindi ko napigilang mapaklang tumawa. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala.
Pero isang bagay ang sigurado, Miss Ligaya. Sa mga oras na yon, lalo lang tumitindi ang galit ko sa tatay ko. 15 taon, tay. 15 taon. Nagulat na lang ako, Miss Ligaya, nang biglang sumigaw si Aling Salve ng mga salitang hindi ko maintindihan, parang mga orasyon sa ibang wika. Matapos nito, tumalon si Lorenzo sa harap naming lahat. Pagbaba niya, hindi na siya mukhang tao. Sobrang payat ng kanyang katawan, matangkad, maputla ang balat, mahahaba ang braso't binti. Wala siyang mata, wala ring ilong. Isang malaking bibig lang ang nasa mukha niya. Nakabuka, may mga laway na tumutulo. Parang hayop na gutom na gutom. Pero huli na ang lahat, Miss Ligaya. Bigla na lamang hinablot ni Lorenzo si Aling Gigi. Inihagis niya ito, itinubsob sa lupa. At walang pag-aatubiling binuksan ang tiyan. Hinila niya ang mga bituka at ang mga lamang loob. Halos sumuka ako sa aking kinatatayuan nang masaksihan ko yon. Hindi ko inakala na pagkatapos ng mga araw na payapa kami sa kubo, makakakita ako ng ganoong klase ng karumal-dumal na pangyayari. Sa ngalan ng liwanag na di makita, sa ngalan ng katahimikan sa gitna ng unos, sa halimuyak ng halamang banal at benditadong tubig na ito, lumisan ka, anino ng dilim! Tama na yan! Matagal kong hinintay ang gabing ito. Hindi ko hahayaang paghiwalayin niyo pa kami muli ng anak ko! Ilang taon na kayong pumikit sa sarili niyong mga kasalanan habang kami ang paulit-ulit yung hinusgahan. Hindi man lang ninyo sinubukang pakinggan ang panig namin! Panig? Salve, anong panig ang sinasabi mo? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Kitang-kita ng lahat. Hindi mo na maikakaila ngayon ang totoo. Dahil galit na ako. At kulang pa yan. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Natatandaan niyo pa ba? Nang isang gabi pinagtulungan niyo kami? Ako at ang anak ko si Lorenzo.
Pinagpapato niyo kami! Pinagtawanan! Tinawag na halimaw! Wala kaming kalaban-laban! Wala akong ibang pinangarap kundi mabuhay ng tahimik! Pero anong ginawa niyo? Isang batong dumapo sa mukha ko! Yun ang naging dahilan ng pagkabulat ko! Sa isang iglap, kinuha niyo ang liwanag ng mga mata ko! Ang anak kong si Lorenzo, napilitang lumayo, magtago, at nulugay ang pagkatao niya para lang hindi mamatay sa tingin niyo! Sinumpa niyo siya habang bata pa! Tinulak niyo siyang maging halimaw! Kaya ngayon, magdusa kayo! Mateo! Sa likod mo! Anak! Sa ngalan ng liwanag na di makita, sa ngalan ng katahimikan sa gitna ng unos, sa halibuyak ng halamang banal at benditadong tubig na ito, lumisan ka, anino ng dilim! Tayo! Miss Ligaya, sobrang takot ako nang bigla kong hinablot ni Lorenzo mula sa aking mga paa. Hinila ko papalapit sa kanya. Doon ko naramdaman baka ito na ang huling sandali ko sa mundo. Pero salamat kay Aling Menday dahil ipinagpatuloy niya ang kanyang ritual. Sina Tatay, Rhea at Leon kumuha ng mga bote ng holy water at isa-isa nilang pinaligo at ibinuhos kay Lorenzo. Sa bawat tama sa kanya, napapasigaw siya sa sakit. Hanggang sa isang malakas na pag-ungol, nabitawan niya ako. Tumalsik ako papalayo, tumama sa dingding ng kubo, at dahil sa lakas ng puwersa, nabutas ang dingding at bumagsak ako sa loob ng kusina. Tumilapon ako sa hanay ng mga kahoy sa tabi ng kalan, sa mismong malaking banga na puno ng mga halamang gamot. Doon ko biglang naalala ang mga sinabi ni Aling Salve. Mateo! Mateo! Ayos ka lang? Leon, tulungan mo ako. Buhatin natin tong banga. Kailangan natin tong maibuhos kay Lorenzo. Natatandaan ko, sabi ni Aling Salve, nakakapagpalakas ito sa tao pero nakapagpapahina sa mga tulad niya. Sigurado ka? Oo, bilis, tulungan mo na ako. Sige, dito ako sa kaliwa. Tinulungan niya akong buhatin ang banga ng halamang gamot mula sa loob ng kubo. Paglabas namin, nakita naming nagwawala si Lorenzo. Habang pinipilit tabigin ni Aling Menday, sabay kaming huminga ng malalim ni Leon. At sa isang buhos, inihagis namin ang buong laman ng banga sa katawan ni Lorenzo. Pagbagsak ng mainit na sabaw ng halamang gamot, sumabog ito sa paligid, kasabay ng sigaw ni Aling Salve. Bumagsak si Lorenzo sa lupa, lupaypay, parang hayop na nawalan ng lakas. Si Itay agad na lumapit, sinunggaban si Aling Salve at pinigilang makalapit. Si Aling Menday naman ay kumuha ng isang matalas na kutsilyo mula sa kanyang bag. Binuhusan ito ng banal na tubig at saka itinarak sa ulo ni Lorenzo. Hindi ko na alam kung paano pa kami nakalabas ng gubat na yon, Miss Ligaya. Basta ang alam ko lang, para akong nagising sa isang mas masahol pang bangungot na hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan o itanggi. Ilang araw ang lumipas, nakaupo ako sa harap ng malawak na palayan. Punot ang noo ko habang nakatitig sa malaking puno ng akasya na ngayoy sunog at naputol. Alam kong iniisip mo, hindi ka pa rin makapaniwala. Hindi mo rin alam kung ano talaga nangyari sa atin. Sabi ni Aling Minday, mahaba raw sa pakiramdam ang oras kapag wala kang naririnig kundi patak ng ulan. Sa mga oras na yon, naloko tayo ni Aling Salve. Kumusta ka pala? Ilang linggo na rin ang nakalipas. Kumusta ka at yung tito mo? Ayos lang naman. Pero sinubukan ko na rin bumukod. Sa lahat ng nangyari, parang lahat na lang ng bagay pinagdududahan ko. Hindi na rin ako nagiging magandang ehemplo sa mga tao sa paligid ko. Kaya mas pinili kong mag-solo muna.
Ikaw, narinig ko hindi na raw naglalasing si Mang Rodolfo. Tsaka, ilang araw ka na rin daw na hindi pinababalik sa palayan para makapagpahinga. Hindi ko alam, Rhea. Parang maganda naman ang nangyari sa akin pagkatapos ng lahat. Pero, nakokonsensya ako. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong maging masaya. Hindi naman kasalanan ni Lorenzo na maging isang halimaw. Naipanganak siya sa ganong lahi. Pero hinusgahan na siya ng mga tao. At yun ang nagtulak sa kanya para tuluyang yakapin ang kadiliman. Si Aling Salve, may kutob ako na sinadya niyang iwan yung halamang gamot para magamit natin. Pakiramdam ko, totoo yung mga pinakita niya sa atin na baka nagdalawang isip din siya. Sinadya niyang magluto ng gamot na yun araw-araw para hindi agad makalapit si Lorenzo sa atin. Iniisip ko tuloy, sino ba talagang masama? Naiintindihan kita, Mateo. Naiintindihan ko kung bakit ka nakakaramdam ng ganyan. Pero ganun talagang tao, mapanghusga, masyadong nagmamarunong, masyadong nagmamalinis. Pero naniniwala rin ako na hindi naman tayo dapat laging magbitbit ng konsensya. Naging biktima lang naman tayo, kahit wala naman tayong ginawang masama. Siguro, ang pinakamagandang gawin na lang natin ngayon ay ang ipagdasal sila na sana matanggap din nilang lahat na hindi talaga lahat ng bagay naaayon sa kung anong gusto natin. Hindi lahat kaya nating kumbinsihin at mapaniwala na mabuti tayo. Balita ko, nasa mental facility na daw si Aling Salve. Nabalitaan ko nga rin yun. Pero mas mabuti na rin siguro yun, Mateo. Sana nga. At teka, nasa na ba si Leon? Tanghali na, wala pa rin eh. Alam mo naman yun. Ang bilis pumutak ng bibig pagdating sa kadaldalan, pero makupal pa sa pagong kung kumilos. Mateo! Rhea! Namiss ko kayo mga kapatid. Eto, may dala akong suman. Magaling magsuman ang lola ko. Tikman nyo. May ube, may balingoy, at may malagkit lang. Bilis! Tikman nyo na! Mamimiss nyo to kapag umalis na ako. Saan ka pupunta? Nakalimutan mo na? Hindi naman ako taga rito, di ba? Babalik na kami ni Lola sa Maynila. Kailangan ko nang maghanap ng trabaho para hindi na ako maging pabigat. Para hindi na rin kailangan ni Lola na ipamana pa sa akin ang mga palayan niya. Ano? Gusto niyong sumama? Sabay-sabay tayong maghanap ng trabaho. Anong malay ko naman sa Maynila? Paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan? Saka na lang siguro, Leon, kapag may budget na kami ni Mateo. Budget pa kayo dyan. Pwede naman kayong dun muna sa bahay namin. Wala namang tao ron. Kami lang ni Lola. Huwag kayong magkalala. Wala akong kapatid na aswang. Sira ulo ka talaga. Dito na po matatapos ang kwento ko, Miss Ligaya. Sana po ay may natutunan kayo mula sa karanasan ko. May mga pangyayari po talaga sa buhay na kahit pilitin mong intindihin, mahirap talagang ipaliwanag. At minsan, kahit gusto mong ibahagi, mas pinipili mo na lamang kimkimin kasi takot kang pagtawanan o baka walang maniwala. Sa totoo lang, wala rin naman akong sapat na ebidensya sa mga nangyari. Sobrang tagal na rin po noon, halos kalahati na ng buhay ko ang lumipas mula noon. At kung hindi ko pa nadaanan ang channel niyo, Miss Ligaya, baka hindi ko pa naalala lahat ng detalye. Dahil pagkatapos naming lumuwas ng Maynila, naging abala na rin kami sa kanya-kanyang mga buhay. Parang naging isang leksyon na lang lahat ng yun. Isang paalala na hindi lahat ng masama ay pinipiling maging ganon at hindi rin lahat ng mabuti ay ganap mong kilala. Sa mga listeners po dyan, kung sakali pong mapili ang kwento kong ito, may mga karanasan din ba kayo na hanggang ngayon hindi nyo pa rin maipaliwanag? Yung tipong kahit gusto nyong ikwento, natatakot kayong walang maniwala. Kung meron po kayo, huwag po kayong mahiyang i-share sa comment section. Mababasa po yan isa-isa. Maganda rin pong malaman na hindi lang pala ako
ang nakaranas ng mga ganoong klaseng kwento. Maraming salamat po at salamat sa pakikinig.